Yung ating tema, salita ng Diyos. The Word of God. Na ba? 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Okay? Basahin ko po. Sundan po ninyo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Pagpalay ng Panginoon, kanyang mga salita. Let's pray. Ama, narito na po, Panginoon, ang biyaya naming pagsalusaluhan. Ang aking dalangin, Panginoon, pagpalay mo po sa puso ng bawat isa. Buksan mo ang aming kaunawaan. At patuloy, Diyos, na gamitin ang katotohanan pong ito, na kung saan makita po namin, Ama, ang aplikasyon po nito sa bahagi, Diyos, ng aming mga pag-aaral. Salamat po. Tinataas po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Penso Kristo. Amen. Amen. Salita ng Diyos. Mayroon pong camp ng mga sundalo. Ano po? Sa camp na yan, sa loob yan, mayroong chapel na tinatawag. Mayroon talaga silang chapel. Mayroon silang chaplain. Ano po? Now, pagkalinggo, nagkakaroon sila ng pananambahan. Bawat sundalo may hawak ng mga Bible. Ano po? Pero mayroon doon na bubukod ng hawak niya, baraha. See? May nakakita sa kanya at nakapag-report. Kaya na-court martial siya. Pagdating doon, habang inimbestigahan siya, bakit mo sinasalaula ang pananambahan? Tanong sa kanya, na nararapat, sabi niya, Bible ang bahagi ng dala mo, pero playing cards ang dala-dala mo. Sabi niya, inaano mo pa eh. Anong tawag doon? Then, pinaliwanag niya. Sabi niya, hiningan siya ng pagkakataon magpaliwanag. Ang sabi niya, ang totoo po, lahat ng yan, kapag katangan ko ito, kahit hindi sa loob ng simbahan, sabi niya, lagi kong naalaala. Pag nakita ko yung alas o ace, sabi niya ganyan, naalala ko na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Pag nakikita ko, sabi niya, ang dalawa, number 2, naalala ko na ang Biblia nahati sa dalawa. Okay? Old Testament and New Testament. Pag nakikita ko yung tatlo, naalala ko na mayroon palang isang Diyos at mayroong 3 persona sa isang Diyos. Pag nakikita ko yung 4, number 4, nakikita ko na mayroong 4 na ebangheliko sa Biblia. Si Matthew, si Mark, si Lucas, at si Juan. Pag nakikita ko yung hari, naalala ko na mayroong hari na mga hari, King of Kings and Lord of Lords. Pag nakikita ko ibang numero, number 10, naalala ko na mayroon palang 10 utos na ibinigay ang Diyos kay Moises.
See? Yung lahat ng ito na bahagi ng kanyang paliwanag na po ay nagbigay sa kanya, sabihin, ng pagpapawalang sala. Now, ano ang makita po natin doon? Yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung katotohanan kung bakit ka palalayain. Naalala niyo mga nakaraan, sinasabi ni Apostol Pablo, no? Yung binibigay ko sa inyo, ang akin namang tinanggap. The good news. Yung magandang balita na walang ibang laman ng magandang balita, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Nag-iisa po yan. Nasa Kanya. Pag wala kang Kristo, kabagabag ka talaga. Tuhugin mo na lahat ng reliyon sa buong mundo. Pag wala kang Kristo sa buhay mo, wala ka. Walang relihiyon na ipinako sa krus na kasama ni Kristo maliban ang kanyang sarili. Kaya sabi niya maliwanag, I am the resurrection. I am the way. I am the truth. I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala siyang binanggit na anong pangalan ng relihiyon. Kaya dito sabi natin, inihikayat ko kayong lahat, i-share natin ang gospel. No? Kasi andyan ang kaligtasan. Share natin ang gospel. Hindi tayo nagdadala rito para maging bisita lang sila. See? Kahit na buong panahon na maging bisita sila rito. No? Pag namatay sila, impyerno pa rin. Dahil hindi makakaligtas ito. Ang nakakaligtas dito, yung pinangangaral natin, si Kristo. Dahil yun ang laman ng Biblia. Nga po? Alam po nyo, sa kasalukuyan, yung pinaka-tinuturing na pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, nga po, ang siyensya. Alam ba nyo, siyensya? Ang science. Yan po yung pinakamalawak na relihiyon. Imagine, yung buong Biblia na ilalagay dito. Sino naniniwala? Pakitaas ang kamay. 2, 3, 4. Na ilalagay po rito. Yung buong Biblia. Pero matatawag ba niyo itong Biblia? Siya. Yung sinasabi ko. Hindi po matatawag. Ang Bible po, from Genesis, preface to index, salita ito ng Diyos na walang nahalo. Purong-puro salita ng Diyos. Hindi po ako against. Na yung Bible dito na. Kasi na marami na nakikita akong preacher, maging sa Coliseum dyan. Tablet, cellphone ang hawak nila. Kasi dito nila kinukuha. Kasi naka-outline na yun eh. Susundan na lang nila eh. Hindi na sila ganong mag-aaral. Hindi na sila ganong magsasaliksik. Now, ay dito, andito po lahat yan. Phone book, multimedia, call center, extra organizer, fun games, video camera, see, alarm clock, image viewer, audio player, radio, TV, recorder, calendar, calculator, Facebook, at marami pang mga maritis. At iba-iba pa. See? Can you call this a Bible? See? Kaya tingnan po niyo yung pinaka-text natin, ha? Yung pinaka-text natin. Tingnan po ninyo. Pag-aaralan natin yan. Bagamat ang Bible, mapaloob at mapalabas, ha? Ganyan lang, pag nakita itong bit-bit mo, alam ng tao kung ano ito. Alam ng tao kung ano ka.
Kaya nga nakakalungkot. Maging sa kapanahon natin po ngayon, napakarami ng mga Kristiyano na wala na po nito. Ilan-ilan po lang dyan, mga dakilang preacher. Billy Graham, yung mga na gumagamit po ng Bible. Hindi po nila iniiwan yan. Na ba? Tribulation period, alam po ninyo, mawawala talaga to. Mawawala talaga to. Pag nandito na si Antichrist, hindi niya pa yung tulutan na mag-aano po ito. Na po? Kasi mas ano siya dito, hawakan niyang komunikasyon, hawakan niyang militar, hawakan niya ang politika, hawakan niya ang religion, hawakan niya ang ekonomiya, hawakan niya lahat. Lahat-lahat. Pati na to, komunikasyon. Hawakan niya to. Buong mundo yan. Okay? Wala lang dyan, Bible. Wala na. Kaya nun, magtanong ako sa fellowship, mga kabataan, okay, sino may dala sa inyong Bible? Wala eh. Parang 4-5 lang yata. Binago ko yung tanong. Sino may dala ng cellphone? Abay, lahat sila. Lahat sila. See? So, pasensya po Now, hindi po ako against. Tandaan nyo yan. Hindi ako against. Nakakatulong na magan kasi ganyan-ganyan ka na lang eh. Ha? Nakita ko na maraming preacher ang gumagamit nito. Hindi po ako against. Sa makabagong takbo po ng panahon at sa karunungan na dulot po ng mga bagay na nandyan. Huwag lang po nating iwawalang halaga ang bahagi ng katotohanan ng Biblia na ito lang, walang nahalo. Kaya siya banal. Kaya tinawag na Holy Bible. Ha? Exclusive na pure salita ng Diyos. See? Maraming pong tukso ito eh. Pag gusto mong magbasa, hanapin mo, bigla. Ang dami ng mga ano dito. Andiyan na lahat ng TikTok. Kung yan. See? Meron mga bold po yan. Ha? Now, na ang tanging nilalaman po nito from Genesis to Revelation ay salita ng Diyos na ang pinakalaman, si Kristo. See? Sa pool na ang tao bumagsak sa kasalanan kay Adan, kay Eva. Diyan pa lang pinakita na si Kristo magkakatawang tao. Genesis chapter 3 verse 15. Andiyan na po, naipapako siya sa krus. Okay. Now, una, ang sabi ng talata, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. See? Lahat ng kasulatan inspired by God. Written by man, but inspired by God. Ang Diyos po ang author. Ginamit ang tao na isulat mo to. Ganito. Lalo na, panahon ni Moises. Sa lahat ng tao, mapalad si Moises kasi si Moises lang ang nakakausap ng Diyos. Ang iba mga prophet sa pangitain, vision. Pero si Moses, direkta nakakausap ang Diyos. No? Maraming mga aklat sa buong mundo nagbibigay ng information. Isa lang ang aklat na nagbibigay ng salvation. Isa lang ang aklat na nanatili simula sa simula hanggang sa katapusan ng buhay mo, hanggang sa katapusan ng panahon. Biblia. Maraming aklat na dumaan na. Peace out na lahat yan. Wala na. Nung araw, yung TV, nung araw, yung ketong, nung araw, lahat ng mga tatakot ang tao. Pero ngayon, wala na. Bali, wala na yan. See?
Kasi may mga gamot na. Marami ng mga libro na na-piece out na, nawala na. Sana yung mga encyclopedia natin, ng mga laklat, bulyong-bulyong po yan. Nawala na lahat yan. Pero yung Biblia, mananatili yung kanyang katotohanan. Never na mababawasan. Kung anong sinabing katotohanan po dyan, tataglayin po niyan, simula sa simula hanggang sa katapusan. Pati sa buhay mo. Kung ano nakalagay sa buhay mo, nandito lahat. Okay? Pabago-bago ng panahon, pabago-bago ang isip ng tao, pabago-bago ng lahat ng mga bagay na nagaganap. Ano ba? Noon, asawa ko. Ngayon, waswit ko. Jowa ko. Di ba? Noon, dami kong pera. Ngayon, pag sinabi sa'yo, Brad, punta tayo dun. Wala akong bala. Di ba? Wala akong bread. Wala akong atik. See? Ang dami ng mga salita na nababago. Binabago ng panahon. Pero ang salita ng Diyos, ano mang paglipas ng panahon, kung ano pong sinabi nito, hindi mababago. Hanggang sa edad ng tao. Hindi po mababago. Kung anong sinabi po nito, magaganap at tiyak. Ano po? 1 Peter chapter 1, verse 23. Next week, hindi na tayo magbubukas ng ating Bible. Pagka sinabi kong ganito, naka-flash na po yan dyan. Kasi dumating ako, Sabado na nga, wala pa, kaya hindi na nagawa yung lahat ng preparasyon. Andyan na po lahat yan. Na ba? 1 Peter chapter 1, verse 23. Ngunit, verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, binhi ng tao yan, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Tandaan ninyo yung kataga, buhay. Ito. Buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Diyan kay pinanganak na muli. No, magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, mararamdaman mo yung tinatawag na kapanganak kang muli sa Espiritu dahil ang Diyos na sinasampalatayan mo ay Espiritu. At pag once na nagkaroon ka ng relasyon kay Kristo, anak ka na ng Diyos. Pinanganak ka sa Espiritu. Mapapasyo ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Walang kamatayang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse 23. Na ba? Now, nananatiling buhay at walang kamatayan. Pangalawa, ang sabi ng Biblia, ang una, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pangalawa, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Yun po yung nakalagay po ron, natin binasa. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. See? Nararamdaman po ba ninyo yung kamandag nito? Salita ng Diyos? Pag nagsalita minsan ang pastor, batay sa salita ng Diyos,
Minsan dinuduro kayo. Akala nyo pinatatamaan kayo. Di ba? Yung pastor naman, lagi na lang akong pinatatamaan. Malay ko sa mga pinagagawa ninyo. Yung katotohanan ng Biblia ang nagsasalita. Kaya ikaw na nandito ngayon, na nabubuhay sa ganito, natural, mararamdaman mo. Nakuha niyo ibig kong sabihin? Salita ng Diyos, buhay. Ano po? Ang sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos, buhay at mabisa, higit na matalas kisa alinmang tabak na magkabilay talim. See? Sumusugat talaga. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatatalos ng mga iniisip, binabalak at pinaplano ng tao. Okay? Kaya isipin mo, sabi mo, wala, andito lahat. Pati pag-uugali mo, nandito lahat. Lahat yan. Ano po? Kaya, buhay po yan. Ang sabi ng Biblia, sumusuot hanggang sa pinakautak ng buto. Alam niyo yung buto may utak? Ha? Eh, yan ang gusto ko eh. Yung buto na malalaki, pagkatapos, sinisip-sip ko pa eh. Tinutusok ko pa. Pero, anong ibig sabihin? Walang pwedeng ikoble sa katotohanan ng salita ng Diyos. Okay? Pag nagsalita ito, tatamaan ka at tatamaan. Kung mayroon kang kasalanan na hindi mo na isusuko sa Diyos, mararamdaman mo yan. Yung pananamlay, yung kawalan mo ng kapayapaan, yung kawalan mo ng kapanatagan, mararamdaman mo na katotohanan nito nagsasalita sa iyo. Kaya ang isang mananampalataya, ang isang anak ng Diyos, kapag ka nagkakasala, tapos unconfess. See? Mahina ang katawan mo. Ha? Alam mo mayroon kang pasanin. Alam mo mayroon kang bagay na hindi naisuko. See? Totoo yung Biblia. Wala kang kapayapaan. Pati mga joint mo. Kaya kalimitan, nagmimisi ang pastor. Ayaw ko na dyan. Kasi pastor, lagi akong pinatatamaan. Mali! Nang nandun pa ako sa malaking church, sa CFBC, nagminsay ako, ang tema, diagnosis sa iglesia. Parang, diagnosis sa iglesia, parang doktor, parang medisina. Pagdating ng Miyerkules, prayer meeting, meron na kagad bumanggit, Pastor, ang daming nag-react. Sabi ang ganyan. Ang daming nag-react sa mensahe mo nung linggo. Sabi ganyan. Sabi ko, bakit? Sino po? Basta marami sila. Pero number 1 siya. Basta marami sila. Ganun po ba? Sabi ko ganyan. Yun talagang salita namin. Ganun po ba? Alam po nyo, sabi ko sa kanya, yung doktor, pag may pumunta sa kanyang pasyente, na may lagnat, hindi niya kaagad bibigyan ng gamot yan na maalis ang lagnat. I-examine mo na yan kung saan nagmumula yung lagnat bago niya bibigyan ng gamot. Ay nakita niya, yung pasyente, may sugat pala sa paa. Nagnanana, may nana. See? Ngayon, ang gagawin ng doktor, bubuksan yung sugat para makalabas ang nana. Kasi doon nagsisimula kaya siya nilalagnat. Pero tinitiyak kayo, masasaktan siya. Masasaktan siya. Pero sa kanyang ikagagaling.
Nakuha ninyo. Hello. Tapos, sino-sino po? Tinanong ko sa kanya. Marami siya. Ako hindi rin eh. Ako hindi rin eh. Yun naman pala eh. Kilala ko po yan. Best friend ko po yan. Pero number 1 na kritika. Hindi po namin alam kung anong mga buhay po ninyo sa bahay ninyo. Hindi ko po alam. Pero alam po ng Biblia. Ano po? Wala tayong may kukuble dyan. Now, ang sabi dyan, matalas sumiwa. Alam ko nyo, maraming halang ang mga kaluluwa na pinaluhod nito. Pinaiyak nito. Maraming mga dyan, matitigas, pinalambot ng salita ng Diyos. Now, matalas, nakakasugat, tumatagos, nararamdaman kapag may kasalanan ka. Pati pananamlay ng katawan mo, apektado po yan. Ano po? Kasi ang bisa nito, sumusuot hanggang sa kalaliman, wala kang pwedeng isikreto. Wala. Ano po? Now, ikatlo, pagpapabulaan. Yan na. Pagpapabulaan sa maling aral. Ang sabi po ng Biblia. Ang tao po naghahanap ng katotohanan. Pagkaing espiritual. Alam po ninyo, mga minamahal, nung pirmahan ni Cardinal Rufino Santos, yung Bible, na po, bago siya namatay, pinirmahan din pagkatapos ni Cardinal Sin, yung Bible. Kasi dati ito pinagbabawal basahin sa kanila. Ano po? Bible. Nung pirma na po, mayroon na pong mga may mga pirma na po, mga Bible Catholic, po? May pirma na yan sila dyan, na pwede nang basahin. Ano po? Nung pirmahan na, ayun na, nagkaroon na ng pagsasaliksik ang marami. Na po? Kaya nauso na po yung mga Catholic charismatic. Yan. Charismatic Catholic. Yan. Nagkaroon na po ng tinatawag na born again. Yan. Na nakaunawa ng salita ng Diyos. Yung dating mga establishmento na mga nakatiwangwang na hindi nagagamit, mga sinihan. Ano po? Nawala na, naisara na. Naging worship. Ano po, tawag dyan, may worship, naging worship, na kung saan naging marami na ang naging mananampalataya. Now, nagkaroon po ng bahagi na kung saan 1970s, pagbabakod. Nauso po ng mga leader ng mga kilalang tao. Meron dyan commentator sa radio, kilala niyo po yan. Commentator, mabagsik magsalita. Mayroon dyan yung may siya programa sa radio. Noon pa, wala pang mga TV yan, noong time na yan. Sa radio, ito ang inyong Tia Deli. Yan. Nagpasimula po sila sa isang samahan na kung tawagin ay De Colores Corsilio. Okay? Ilan pa sila? Meron pang iba. Naging mabisa po ito. Kaya may tinatawag po silang rolyo. Alam niyo rolyo? Pag sinabi rolyo, 2x2. Kaya akala na marami, pagdating doon, dino 2x2 sa loob. Pero hindi. Doon, papaguring ka, puyat ka talaga, lahat-lahat mararanasan mo. Pati pa isip mo, parang tortured ka. Ipakikilala sa iyo na ikay makasalanan, iiyak ka talaga, iiyak ka. Mararanasan mo talaga, magsisi ka ng mga kasalanan mo. Pero, good for ilang buwan lang, ilang linggo, ilang buwan. Yung bahagi ng pagbabago.
Kasi kinakalkal yung karamdaman mo, pero hindi naibibigay yung eksaktong gamot doon sa yung karamdaman. Kaya yung bahagi ng pagbabago talaga, sudden impact. Sudden lang. Ayos yan. Jump, brother, jump. Jump, brother, jump. Ganyan. Manyanita, jump, brother, jump. Pero paglipas ng ilang panahon, makikita mo, yung tao bumalik sa dati. Bakit? Wala yung Kristo. Yung Kristo na mensahe ng Biblia na magbabago ng buhay ng tao. Kilala mo lang, kailangan mo ng kaligtasan. Kilala mo lang, may kay masama. See? Pero wala ang bahagi ng relasyon sa bahagi ng namatay doon sa cross para sa'yo. Yun ang kulang. Kaya makikita, wala na. See? Nawala na. Ngayon, yung isa dyan, para mabakuran. Yung isa dyan. Ngayon, nakita ko pa rin siya sa Facebook. Ganyan na lang siya paglumakad. Marami na siyang mga alalay. Na po? So, gumamit na siya ng Bible talaga. Preaching. Gumamit na siya ng Bible. Pero ang problema, nandun pa rin. Yung bahagi ng luma. May mga bagay na, sinamahan na ng mga hindi, wala na eh. Yung mga Bible nito, nakalagay na sa mga padyo. Okay. See? Alam niyo kung magkano panyo? Nung panahon pa na nandun pa, noong araw, 40 pesos ang isa. Okay? Milyon na yan. Sa isang tao lang, 40 ka. May 1 million ka lang. May 1 million ka na. Member, may 1 million ka. 40 million na kaagad sa'yo. Mayaman na siya ngayon. Mayaman na siya. Okay? Pangalawang pang-akit, sabi niya, balik na rin nyo ang mga payong ninyo. Okay? Balik na rin nyo. Yun ang isang bagay. Kaya makikita nyo ngayon puro prosperity. Prosperity. Malakas makatawag po yan. Baliktarin yung payo nyo. Huwag nyo ipayong ng ganyan. Baliktarin nyo para saluhin natin yung lahat ng biyaya na ilalaglag. Karamihan niya. Kaya makikita nyo binabaliktad. Hindi po yun. Ang sabi ng Biblia, I come that you might have life. Ito yung biyaya. Magkaroon ka ng buhay pagdating ko. See? Kilalanin mo lang ako. Kakaroon ka ng buhay. Okay? And have it abundantly. Yung abundant na yan. Ano yan? Kahit kumakain lang ako, matagal na ako naglilingkod. Ang totoo niyan, wala kami pera sa bangko, wala kami ni anuman, minsan, kalimitan, zero ako sa bulsa. Totoo yan. Pero hindi ako nag-alangan, mayroon akong kapayapaan. Kisa doon sa mga bilyonaryo na napoproblema sa kanilang mga kayamanan. Mamamatay na lang sila kung saan nila iwan. Samantalang ako, payapa ako. Hubad akong lumabas sa aking ina, hubad din akong babalik sa aking Diyos. Meron akong kapayapaan. Blessing! Hindi sa mga material na bagay. Dumating ang Panginoon sa Kristo para dalhin sa iyo ang buhay. At ang buhay na yan, nakasentro sa Kanya. Kaya kung wala kang Kristo, naalala ko si Manny Pacquiao. Bago lumaban sa ibabaw na ng ring, hubarin yung kanyang kwentas, may tagahubad yan. Sino nakapanood na kay Pacquiao? May tagahubad ng kanyang kwentas. Pagkatapos, lalapit sa kanya, halikan niya. Okay? Bago siya lumabas, bago sila humarap na ganyan sa gitna, di ba? Nagkukuro siya. Ay, nung labanan niya kay Bradley, natalo siya. Unang laban niya kay Bradley, talunan siya. Marami ngayon na nagbas sa kanya. Ha? Kasi nagpalit ka ng relihiyon. Eh? Nagpalit ka kasi ng relihiyon. Hindi ka na kasi nagkukuros, hindi mo nasuot yung kwentas mo. See? Hindi ka na kasi Katolik. Yan ang sabi niyan.
Ang sabi niya, Katolik pa rin ako. Katolik ako. Ang dinagdag ko lang, ang Biblia sa buhay ko. Kita nyo? Dinagdag niya ito. Kaya nakita niya yung katotohanan. See? Ito ang aking dinagdag sa buhay ko. Hinubad niya yung kanyang suot. Inalis niya yung kanyang pag-aantanda. Naunawaan na yung krus pala, no, ang kahulugan nito ay kamatayan. Kaya nga may kasama si Kristo, mga makasalanan doon. Yung mga nagkakasala, pinaparusahan sa krus, sa Roma, itong kanilang samantalang ang mensahe ng kabuhayan, ang sabi ng anghel, sabi niya ganyan, wala na dyan, hinahanap niyo si Kristo, si Jesus na taga Nazaret na pinako sa cross, wala na dyan. Tingnan ninyo, siya muling nabuhay, bumangon sa libingan. Kayo na nagsasalita, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Andun po yung bertod. Nandun yung katotohanan. Na once na kinilala mo si Kristo, kasama ka na bumangon sa libingan. Nakukuha po ba natin? Amen. Kakalungkot. Kaya sabi dyan ng Biblia, pagpapabulaan sa maling aral. Hindi po ako hindi po ako naninira, hindi ako kundi pagpapabulaan sa maling aral. Isang Koreano na nakatuklas. Yung Koreano nakatuklas ng computer. Sa computer na kanyang natuklasan, darating ang Panginoon ng October 28, 1992. See? Darating ang Panginoon. Ipinangaralan na nito. Ang dami nang nanghawakan sa kanyang pangangaral, kanyang doctrine. Okay? May mga pamilya, lalo mga mayayaman, i-withdraw yung kanilang mga pera sa bangko. Pinamigay yung kalahati sa simbahan. Alam niyo yun. Nabalitaan niyo yun. Pinamigay ang kanilang mga kayamanan. Dinistribute sa mga simbahan. Para maging bahagi ba ng baitang pag dumating ang Panginoon. Okay? Yung iba pinahinto, yung kanilang mga anak sa pag-aaral. Sama-sama na lang sila. Antayin nila yung October 28 na yan. 1992. Dito sa Coron, daming nag-adapt niyan. Okay? Kaya kami ng aking may bahay kung saan kami nakarating. Pahirap sa akin. May tahi pa yung tuhod ko bagong opera ako. Hanggang ukam-ukam, Jabuswanga. Nangangaral kami. Pinabubuluan ko ang katotohanan. Samantalang ang sabi sa Biblia, walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Ang binigay lang sa atin, magbantay kayo. Watch! Huwag kayong matulog. Hindi ka matulog ng personal, ng physical. Yung spiritual mo, manatiling gising. Okay? Huwag kayong matulog. Okay? Yan po yung pinababantayan sa atin. Yan nakakalungkot. Sabi ko nga, pumunta ako ng Torda. Yun pala yung pinakapastor nila doon. Yun ang nagkakalat. Nakuha na pati Buswanga, nakuha na yung mga ilang doon. Marami ng pastor na nagturo darating ng October 28. Buti na lang, Biblia totoo. Okay? Alam natin, ibinigay sa iyo ang kaalaman na ikaw mamamatay. Alam mo yan.
Pero ang hindi pinagkaloob sa iyo, kung kailan ka mamamatay. Yun ang kanyang kadiyusan. Alam natin na darating ang Panginoong Jesucristo, pero hindi binigay sa atin ang kaalaman kung kailan siya darating. Pagmasdan mo na lang kapaligiran. Unang-unang lilitaw, maraming mga bulaang propeta. Kaya ngayon, makita nyo si Kibuloy, hinahanap na. See? Isa siya nagsasabi sa kanyang sanglibutan. Kanya ang sanglibutan. Lahat ng kaluluwa dadaan sa kanya. See? Andyan na yan. Nagsisilitawan na ngayon. Yung mga digmaan na yan. Andyan lahat yan. Sunod-sunod yan. Nakalagay sa ano. Yan ang pinababantayan sa atin. Na po? Wala naman tayong gawain mamaya. Anong oras na ba? Maaga pa. Maaga pa. Kaya makikita nyo ngayon, mga inimahal, tayo na-encourage natin ang bawat isa. Basahin ninyo ang Biblia, magsaliksi kayo, kasi ito ang nagbibigay ng totoo na mayroong Diyos na dapat sampalatayanan. Pero may mga samahan na pinagbabawal ito. Bawal hipuin, bawal basahin. Ang may karapatan lang basahin ito, yung kanilang mga tagapangaral. See? Yung kanilang pwede lang basahin, yung kanilang mga inilimbag, see? Na mga pasugo. Pili na. Hindi na yung buo. Samantala, ano sabi ng Biblia? John chapter 5, verse 39. Sabi niya, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito, yung Bible, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. See? Bakit may pagkakait na basahin ito? Samantalang tayo, in-encourage natin ito. Lahat. No? In-encourage natin. Sa Romans chapter 9, verse 5, ang sabi diyan, sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula si Kristo nang maging tao. Pero Diyos nakataas-taasang pinapupurihan magpakailanman. See? Tinatago nila ito. Naniniwala tayo na tao si Kristo, nagkatawang tao. Ikaw ba pwede ka magkatawang tao? Hindi na, kasi tao ka eh. Pero siya nagkatawang tao. Kasi wala siya sa papel na pagiging tao. Diyos siya. Ang sabi ng Biblia, Diyos na pinapupurihan magpakailanman. Samantala dito, in-encourage po natin na maging palabasa ang bawat isa. Sapagkat ang Biblia po ang nagtuturo sa likong gawain, nagpapakita ng boundary line ng buhay ng isang Kristiyano sa gitna ng sanglibutan. Na po? Ito rin ang umaakay sa atin para sa matuwid na pamumuhay upang ang isang anak ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. See? Kaya kinakailangan lagi mong basahin. Panabikan. Ha? Sino may kasabikan? Sino may kasabikan sa pagbasa ng Bible? Ayun, purihan ng Panginoon. Alam po ninyo, mga minamahal, ito, pakita ko sa inyo yung kasabikan. Ha? Ito, hindi pa uso yung mga cellphones. Ang uso lang noon, telepono. Yung mayayaman lang, mayroon yan. Ha? Hindi lahat. Yun lang. Kaya nauso noon, tinatawag na, ano to? Ponpal. Yan. Ponpal. Ayan. Wala pa ito. Uso noon, sulat lang. Di ba kapatid na Sirio? Nakuha mo ba si kapatid na Alding sa sulat? Ngayon na lang yan. Sulat lang. Ay, yung sulat na yan, dadaan sa kuryo, matagal. Minsan isang buwan bago mo mahawakan. Di ba? Ang dami pa kasing dadaan ng mga kamay. Ang dami pa magtatatak. Ang dami pa nila. See?
Now, sulat dyan, love letter. Ayan. Di ba? Pag nakatanggap, lalo na yung mga babae, nakatanggap yan sa kanilang mga boyfriend, katanggap ng love letter, titignan ka agad yan. Hindi mo nababasahin lahat. Tignan ka agad kung kanino galing. Ganyan yan eh. Pagkatapos yan, basahin niya lahat. No? Kilig na yan. Kilig na kilig. Lalo yung mga gandang pananalita, no? Ano na yan? Tapos yan, pag nandun yung mga, I love you, yung pabayaan sarili mo, ganyan, mahal na mahal kita. Hindi ba? Oh, natataw yung mga senior. Di ba? Eh, bago yan ipadadala eh. Kukuha ng dadakdakan ng konting pabango sa kahit nasa bulak. Pag natuyo yan, bango na. O di kaya yung polvo. Dadakdak. Tapos, sasala. Kaya pagdating, nahawakan, bango-bango. Di ba? Hindi lang yan. Ang siste, pag nahiga na, matutulog na lang. Bubuksan uli. Ilang beses na yan binasa, bubuksan uli. Babasahin uli. Di ba? Babasahin uli yan. Bago isasara yan. Tapos sasara uli. Tapos ilalagay sa unan. Ilalagay ng unan. Di ba? Oh, si Sister Tita, tawa ng tawa. Style yan, brother, kapatid na boot. Di ba? Mabango? Yan po, yung pagnanais, yung desire mo. No? Na mayroon ka na gusto mo laging basahin. Yung pangako ng Diyos, yung love letter ng Diyos, love letter ito ng Diyos sa'yo. Mayroon kang kasabikan. See? Ayan. Nabo. Now, ba't napunta tayo dun? Pansinin po niyo larawan ng sanglibutan ngayon. Nabo? Kumbaga sa prutas, hinog na to. Ha? Kunting kalabit mo lang yan, mapipigtas na sa kanayang kinakabitan. Malalaglag. Yan po yung sanglibutan natin. Now, pag binasa niyo po dyan, pinakabalik niyo sa verse 15, makikita niyo, meron kayong bahagi sa bawat isa. 1 Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 15. Bago dumating ang ating pinakatema, makikita po niyan. Bahagi ng ating. Pasensya na po ganado lang si pastor. Medyo na, tayo. Sa verse 15, ano pong sabi dyan? Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihan, power, magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. See? May kapangyarihan. Mga minamahal, wala kayo narinig dito na inaangat natin yung relihiyon. Hindi po. Mapapahama kayo kung kayo sasapi lang dito. Dadaling ko kayo sa impyerno. Dinadala ko kayo sa bahagi ng pagkakaroon ng relasyon sa sinasabi ng Biblia, si Kristo na sa kanyang kaligtasan. 1 Peter chapter 4 verse 6. Ano po sabi dyan? Ang sabi po dyan, ipinangaral din
ang magandang balita sa mga patay. Hello? Kaya tignan niyo yung kapangyarihan ito. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang bagamat sila'y nahusgahan na ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabumuhay sila sa Espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Tandaan po natin, ang isang taong walang relasyon sa Diyos, patay na may tuturing. Ito yung mga tunay na sumbis. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, spiritually, patay ka. Buksan nyo ang Luke chapter 9, verse 59 to 60. Makikita nyo dyan. Ang sabi ng isa, Panginoon, susunod po ako sa iyo. Sasama po ako sa iyo. I know. Bago pala ako sasama sa iyo, palibing ko muna. Sabi niya, yung aking ama. Sabi niya ganyan. Sagot ng Panginoon, hayaan mo na mga patay ang siyang maglibing sa kanilang sariling patay. Na po? Once na walang relasyon sa Panginoon, yung patay na ililibing, double dead po yun. Patay sa physical, patay sa spiritual. At yung maglilibing, bagamat gumagalaw, patay sa spiritual, buhay man ang physical, pero patay na rin po yun. Ibig sabihin, sapagkat it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. See? Kapag ikay namatay, nandun yung bahagi ng pag-uukom kung saan ka nararapat. So, ito po, yung bahagi ng pangatlo. Now, kaya bukas po sa ating kamalayan, batay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Na po? Ano po yung hamon? Ang sabi doon, sa verse 17, sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Number 1, yung sa bagay ng mabuting gawain, ipahayag mo ang katotohanan ng Biblia. Na po? Yung kaligtasan na nakalagay po rito. Yung bahagi ng mensahe patungkol kay Kristo. Ito po ang bahagi ng kahalagaan ng mabuting salita na po na nararapat po nating ipahayag. Na po? Pass it on, sabi doon. Kung ano yung iyong tinanggap, ito rin po ang iyong ibabahagi. Na po? Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Bless mo po ito sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang mga katotohanan pong ito na ano mga kaganapan. Makita namin, Panginoon, ang katotohanan na uwi lahat kay Kristo. Na si Kristo ang tunay at sentrong mensahe ng buong Biblia. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen.